Mapagpalang hapon po mga kapatid at ako po may babahagi lamang sa book ni Mateo 24 verse 1 to 13. Ito po yung babasahin ko. Tapos sasamahan ko na rin po ng kaunting paliwanag. No? Pero ulitin ko po, ako po ay hindi pastor. Ako po, purihin ng Diyos, no? Dahil sa pamamagitan ng online, na bahagi na rin po tayo, no? So, at least po, nagagampanan natin yung ibinigay na sa atin ng Panginoong Yesus, no? Yung sa Mateo 28:19 to 20 na humayo kayo at gawin ninyo agad ko, no? So, ipamahagi, no? So, praise God, no? Dahil ginagamit niyo yung online para maabot, o sino po makapanood nito, naway dalangin ko ay naway hipuin ng Diyos ang ating mga puso't isipan at patuloy tayong pagliwanagin habang lalapit na ang takdang panahon. So, pag-usapan po natin ng book of Matthew 24. So, malapit po ito sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon. So, babasahin po natin. Sabi dito sa chapter 24 verse 1, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusaling iyan. Tandaan ninyo, dating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng bato. Lahat ay iguguho. Ito naman sa verse 3, ang title nito ay mga kahirapan at pag-uusig na darating. Nasa bundok na ng mga ulibos si Jesus, samantalang siya nakaupo roon. Palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So, kahit yung mga disipulo niya, hindi nila alam, no? Wala silang alam kung kailan darating ang Kristo o darating ang anak ng Diyos, kung kailan siya babalik. O yung sabi nilang second coming of Jesus Christ, no? So, wala tayong nakakaalam. No? Kahit yung mga manghuhula ngayon, na sikat ng manghuhula ngayon, ewan ko yung mga iba naniniwala dyan, pero wala akong ibang paniniwalaan kundi ang Biblia lang at ang mga nagtuturo ng Biblia, yung mga tunay na nagtuturo, no, ng Biblia. So wala nakakaalam kung kailan darating si Jesus. So ang dapat natin gawin ay patuloy lang tayong manalangin, no, at magpasalamat sa lahat ng bagay, sa lahat ng biyaya, sa pag-iingat, no, na patuloy na pinagkakalob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon tagapagligtas, no. So tuloy natin. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi ako ang Misayas, at marami silang maililigaw. Yun nga, no. So dito parang binabalaan niya yung mga disipulo niya. Hindi na disipulo, maging tayong mga mananampalataya ni Jesus. Maging tayo lahat na nasa sanlibutan, mag-iingat tayo, no? Mag-iingat tayo sa lahat na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Mag-iingat tayo sa mga taong inaakala natin ay siya na yung kaligtasan, sapagat sa panahon sa Pilipinas usong-uso yan, ano? Kampi-kampi, no? Ano yung sa Pilipinas kasi bahagi, no? Ito ang nangibabaw dito sa Pilipinas ay paniniwala, no? Hindi yung pananampalataya. Ngayon, so, ang Panginoong Hesus, binabalaan niya itong sina Pedro, sina Juan, na mag-ingat kayo. Sabi niya, mag-ingat kayo, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan. Diba? So, ganoon tayo mga kapatid, mag-ingat tayo. Maging matalino tayo. Lagi tayong humingi ng katalinuhan, huwag sa sanlibutan ito, kundi doon tayo humingi ng katalinuhan sa ating Diyos Ama. Sapagkat kung babasahin natin ang Biblia sa Korinto, ang sabi ng Panginoon ng Diyos Ama, ang katalinuhan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang katalinuhan ng sanlibutan ito ay malayong malayo sa katalinuhan ng Diyos.
Dito sa sanlibutan ito ang katalinuhan, yung mga mali ay ginagawang tama. Diba? Example na lang natin, yung mga lalaki na nagpapakabit ng aring pang babae. At yung mga babae naman nagpapakabit ng aring pang lalaki. Yan ay hindi sa katalinuhan ng Diyos, no? Yan ay sa katalinuhan niya ng sanlibutan, ano? At yan ay kasalanan sa Diyos. No? Lagi kong sinasabi sa mga video ko, hindi man ngayon, hindi man ngayon, pero darating sa atin yan. No? Tayong lahat ay huhukuman at lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang kanya-kanyang gantimpala o kaparusahan na ihahayag ng ating Diyos Ama sa langit. Kahit si Pastor Kibuloy, diba? Nagtatago siya ngayon, di ba? Diba? Nagtatago siya. Sa akin, sa isip ko naman, magtago ka lang. Kung sa batas ng sanlibutan ito makatakas ka, sa batas ng Diyos, wala kang takas. Tandaan mo yung Kibuloy, pastor ka pa naman. Pastor ka ng kasinungalingan, no? So, may iba tayo, no? Mag-ingat tayo mga kapatid, maging matalino tayo, no? Maraming nagpapahayag na andyan ang Panginoon Jesus, kailan darating. So, kahit si Jesus ay hindi niya alam, kundi ang Ama lang na nasa langit ang nakakaalam kung kailan babalik ang Kristo. So, sa panahon ngayon, palagi natin nasa malapit na tayo, no? Kasi kung coming of Christ. Kasi kung babasahin pa natin ibang mga sabi sa verse 6, no? Makakarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Diba? So, ano ba? Alam mo mga alingaw-ngaw, ba? Nagkakaano ngayon ba? Between Israel and Iran, Hezbollah, o Lebanon, di ba? Ang dami, Russia between Ukraine. So, yan ay po ay hindi natin maiwasan mga kapatid. Sapagkat nasa Biblia, mangyayari talaga, mangyayari ang mangyayari. At hindi pwedeng hindi mangyayari. Ano? Yan ay nasa propesya ng Biblia. Ba't kasi ninyo, lahat ng nangyayari dito sa sanlibutan ay nasasulat sa Biblia. Basahin niyo po ang Biblia para malaman ninyo. Hindi po kasi kayo nagbabasa ng Biblia. Kaya hindi niyo alam. No? Yun nga, no? Sabi dito na ngunit hindi pa ito makasabi dito sa verse 6, no? Makakarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Mabagabag, dapat mangyari ang mga ito. Diba? So, mangyayari talaga ito. Hindi pwedeng hindi mangyayari. So, sabi ng Panginoon, huwag tayong mabahala. No? Huwag tayong kabahan. Kapag lang ay Kristo ka, huwag kang kabahan. Kapag sumasampalataya ka sa Panginoon, huwag kang kabahan. Ay, paano kung wala kang Diyos sa buhay mo, kung wala kang Kristo sa buhay mo? Ay, dapat ka tagang mangamba. Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero yung mga sumasampalataya sa Panginoon, dumating man ang matinding digmaan, persecution, kahirapan, mamatay man ako, lahat ng mga pinili ng Diyos, hindi kami nangangamba. Dahil alam namin na ang Panginoon ang aming buhay. Mamatay man ang aming katawan lupa, ang aming kaluluwa ay siya sasalubungin ng aming Panginoong Hesus Kristo. Sabi niya sapagkat sabi dito sa verse 6, no? So dapat itong mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sabi niya. No? Hindi pa so para mga patikim pa lang yon, no? Hindi pa yun yung wakas. No? Hindi pa yung parang, alam mo yun, yung parang yung nangyayari ngayon, excuse me, parang ano pa lang, parang isang exam pa lang, no? Wala pa yung actual, diba? Sabi niya, huwag kayong mag-alala kasi hindi pa yun ang wakas. Ngayon pa lang nga, nangangamba tayo, how much more pag andyan na, diba? Pero ang Panginoon ay huwag tayong mangamba. Sabi niya, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian, magkakaroon ng
tagutom, nilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. So bakit yun yung mga kapatid, napakahirap na ng buhay ngayon, di ba? Nagtaasan ng mga bilihin, ang nagkakagulo na ang Pilipinas laban sa ibang ng China, di ba? No? So ngayon pala nakakarinig tayo ng mga digmaan, no? Kaya tayo maging handa tayo lagi. So marami ng ilang beses naglindol sa atin sa Pilipinas, ibang bansa. Mapalag nga tayo dahil sa Pilipinas kung ay hindi ganun katindi yung lindol. No? Ikumpara mo sa ibang bansa, halos lumubog o mawasak ang kada ng syudad. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ang ating Pilipinas ay kahit makasalanan ay mas marami pa rin ang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Excuse me. So sabi niya, ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sabi sa verse 8. So ibig ito pala yung pasimula pa lang yung matindi, no? Pasimula pa lang pala ito. So hindi pa natin alam kung ano yung mas matindi. Ano ba, pag dumating na yun, sana wala na ako. No? Pero pati hindi natin alam eh. Wag naman nawa na mangyayari sa yung mga susunod, yung mga lahi ko, yung mga ano. Pero kung sila ay yung mga susunod kong lahi, ay kung sila ay mga sumampalataya sa Panginoon, hindi ako nangamba. Dahil alam natin na ang buhay talaga ay nasa Panginoon, no? So simula pa lang ito mga kapatid, yung mga nangyayari ngayon, sabihin meron pang mas matinding paghihirap. Ngayon pa lang nga nag-iiyakan na yung mga mahal sa bigas, di ba? Nag-iiyakan na. Lalo na yung mga pro Duterte. Laging tinitira yung ating Pangulo, kinakalaban yung Pangulo. Diba? Nag-iiyakan na sila sa mahal ng bigas. Wala mo yung gaman. Nasaan yan eh? Nakasulat siya sa Biblia eh. You know? Nataon lang na kay Pangulong, sa ating Pangulo siya inabot. Ganun pa man, magpasalamat tayo sa ating Diyos dahil si Pangulong Marcos patuloy na lumalaban upang pagtanggol yung ating bansa. No? Huwag natin kalabayan ang gobyerno o ang Pangulo dahil yan ay hinirang, ang ating Diyos ang humirang dyan. Ano? Siya ang pinili ng Diyos para mamuno dito sa atin. So ano pa? Sa mga panahong iyon, kapabi dito sa mga sabi sa verse 9, sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Sasakdal upang pahirapan at patayin. So ito yung mga dating ang panahon din sa Pilipinas na sa iba't ibang dako sa mga Christian na dating sa atin yan na ang mga pag-uusig na dating sa atin. Yung mga persecution na pilit kang papatayin, no? Itakwil mo lang si Kristo. So yan yung mga sabi yun eh, panahon yun kabuputan kayo dahil nga sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus, no? Marami ang darating na anti-Kristo upang tayo pahirapan, itakwil si Kristo, no? Wag na mangyari sa atin na kahit tayo patayin ay itatakwil natin si Jesus, no? Ako hindi ko alam, pero sa akin palagay, no? Kahit ako'y patay ng 10 beses, hindi ko babagpalit ang aking Panginoong Jesucristo. Bakit? Nasa kanya ang buhay na walang hanggan. Pakakawalan mo pa yun. Diba? Katawan lupa, nabubulok yan eh. Pero yung pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. No? Sabi sa verse 10, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanuno ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang mga marami. Sabi sa verse 12, ang kasama ay lalaganap, ano pat man lalamig ang pag-ibig ng marami.
Ito ang pinakagusto ko rin sa verse 13, no? Ngunit, sabi dito, ang ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So sabi ng Biblia na marami daw tatalikod sa mga huling panahon. No? Maraming mga ipapagkalo no, yung kapwa mo Christian, no? Ipapatay mo. Kung ba ituturo mo sila, ano, para lang maligtas ka, para lang hindi ka patay nung ano. So, huwag nawa mangyari sa ating mga kapatid, lalo na sa ating mga sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. No, kahit anong hirap po ng pagdaan natin, at anong pong hirap ang ating persecution man yan, huwag natin kagaya ng example natin ng ating mga apostol. Meron pa din isang apostol na binalta ng buhay, pero hindi niya itinakwil si Jesus. Si Pedro, ipinako ng patiwarik, hindi niya itinakwil si Jesus hanggang kasi yun ang gusto niya mangyari. Sino pa? Si Pablo, kahit siya napugutan, diba? Hindi niya itinakwil si Jesus. Si John, no? Pinatapon siya sa malayong lugar, hindi siya itinakwil ni Jesus. Sino pa? Si James, kahit pinutulan ng leeg, hindi siya diba? So, wag nawa ng dulutan ng Panginoon na tayong mga mananampalataya ang sisira sa kapwa nating mananampalataya. So, sabi dito, no, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, manatili tayong tapat sa Panginoon. Kahit tayo hindi tapat ang Diyos. Lagi tayong humingi ng kapatawaran kung ano po yung ating mga nagagawa na pagkakamali. No? Ang Diyos ay malawak ang pag-ibig niya sa atin. Ang Diyos ay gusto niya tayong lahat ay mapasa Kanya. Ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos at wala sa kanyang higit. So, marami po salamat mga kapatid. Nawa po ay loobin ng Diyos na mahipo kayo. Nawa po at sa mga bago po na mapanood ang aking video, i-follow nyo po ako sa Enrique Pantoa, yan, sa aking Facebook, at meron din po akong YouTube channel, yan, Enrique TV po, at sa aking Facebook page, ganoon din po, Enrique TV. I-follow nyo po ako dyan para po mas tulungan nyo po akong mahayag pa yung ibang salita ng ating Panginoong Yesus Cristo. So, sa Diyos po ang papuri at pasalamat. Thank you guys. God bless everyone.